Wala nang edit-edit, ito ang kwento. Malaking problema pa rin ngayon sa bayan ng Bagao yung mga impassable o hindi pa rin madaan ng mga tulay dulot nga ng pagtaas ng level ng ilog. Gaya na lamang dito sa may Bagunot Bridge, no? Kung saan makikita yung sa aking likuran, halos hindi na talaga makita yung mismong tulay. Dito yun eh. Yan. Dahil nga at saka malakas din ho, no? Yung ragasa ng ilog at nakikita nyo rin, yan, yung mga residente sinasakay muna sa malaking bangka yung kanilang mga gamit, pati motor. Kasama na rin siya sa isinampa at yung mga naninirahan nga doon. Kasi aabot ho ng 7 barangay ang isolated kapag ganito hong mataas ang level ng tubig dito sa Pared River. Itong Pared River, mga kapatid, ito ay kasama o karugtong din o tributaries ng Cagayan River. As of now, tumigil ng sandali yung malakas na buhos ng ulan, pero ang sinasabi kasi, kahit na hindi umuulan dito, pag umuulan naman sa mga bandang bundok, dito rin ang bagsak ng tubig. Ang problema, saturated na yung lupa dyan sa mga bundok, kaya mabilis bumagsak yung lupa at nagiging silted din itong mga ilog, kaya naman tumataas kaagad yung tubig at ganito ang resulta, baha, no? Isa lamang ito sa mga naging impassable o hindi madaan ng tulay dito sa bayan ng Bagao. Itong ilog na ito, itong bridge na ito, inaabot siguro ng halos isang araw bago bumaba yung tubig, no? Kapag hindi na talaga umuulan. So, ayan, medyo pahirapan sa mga residente, no? Konting tiis lang. Ang sabi ng MDRRMO, i-require na rin nila yung mga nag-handle ng bangka na mag-life vest kung sakali, kasi nga syempre para sa kaligtasan din ng bawat isa na tatawid. Nakita yung doon sa bandang dulo, yun, no? Andun yung mga ibang mga motor, mga tao nakaabang para nga makatawid din dito sa mismong sentro o sa poblasyon nga itong Bagao. So medyo ayan, tatawiran na nila ngayon yung itong ilog. So demotor naman yung bangka, kaya medyo kaya niya yung puwersa, pero grabe ho yung ano dito eh, yung ragasa din ho ng ilog. Malakas ho yung current, ibig sabihin dito sa lugar. So ayan, tumatawid na ho sila. Kailangan nilang sabayan lang ng konti yung agos ng ilog para sila ay hindi ho matangay, no? Pero sobrang hirap, mga kapatid. Sunod-sunod pa rin po yung pag-ulan dito sa Cagayan, no? Ito ay dulot nga ng hanging habagat at yung iba nga rain bands o bahagi nitong bagyong Opong. Bagamat wala naman po nakataas sa signal warning dito sa probinsya ng Cagayan, pero yun nga, merong pa rin konting nahagip yung bagyong Opong dito sa lugar, at mas nakakapagdulot dito ng pag-ulan ay yung hanging habagat. So, ayan, talagang kalsada ho ito. Hindi makita dahil nga sa tubig. Nasaan na sila ngayon? Nasaan na yung mga tumatawid na bangka? Ando na yata sa kabila, padulo na, no? So, ganito ang buhay dito ngayon sa bayan ng Bagao para dito sa mga residenteng nagtitiis, nagtsatsaga. Dahil nga ho, mababa, no, yung level ng bridge dito. Ayun na sila. Nandun na. Oo, maliit lang, hindi ko lang ma-zoom eh. Pero mabilis din naman sila nakatawid. So, isang malaking bangka lamang ang pinaka-mode of transportation ng mga tao dito. O paano? Ako po si Mon Gualvez ng News 5 at yan ang aking istorya ngayong araw.